Tayo po ay dadako na sa pinakamahalagang bahagi ng ating banal na gawain. Ngayong madaling araw na ito ng Sabado, mga minamahal. Huling Sabado ng buwang ito ng Nobyembre, November 27, mga minamahal. Tayo po ay lahat ay tumayo, mga minamahal. Tanda ng ating pagbibigay galang sa salita ng Diyos na dadali po ng inyong abang lingkod. Hallelujah. Ihanda po natin ating mga pakinig, ang ating mga Biblia, ating mga panulat, ating itaas, ating mga banal na kamay. Hallelujah. Dearest Heavenly Father, in the mighty name of our dearest Jesus, we thank you so much for anointing every part of our service. We are so grateful that you have moved in our midst. Once again, I come before your throne of grace, beseeching you, dear Lord, to anoint thy humble servant. For I can do nothing by myself. Anoint thy word, O Lord. Touch the hearts of our beloved brethren, especially the beloved new ones. Impart to them faith in their hearts. Open their hearts and understanding to the truth. Once again, I humble myself. Anoint your words, O Lord. Mahal na Panginoon Jesus, wala po akong magagawa kusaga ng akin, mahal na Panginoon. Ikaw maglagay ng mga salita sa aking bibig, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, please help me, dear Lord, to deliver your message with love and power. Give me more wisdom. To the first prayer of our beloved Honorable Pastor Evangelist Will Estrada Almeda, bind the powers of darkness, demons of unbeliefs and doubts. I command you out in the mighty name of Jesus. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ating handa, ating mga sarili. Hallelujah. Medyo malamig yung ating panahon, mga minamahal. Brace yourself. Hallelujah. Parating na ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise God. Ating ipagpatuloy ang ating Bible study, mga minamahal. Pang-aaral ng banal na salita ng Diyos, ngunit bago lahat, ang inyong abang lingkod ay nagpapaabot po muna ng pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagsamba, pagdadakila, pagpaparangal at pagpapasalamat na uukol lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Hallelujah. Ganon din ang pagpapaabot ng dobleng paggalang at respeto sa ating minamahal ginagalang mahal na Pastor, Evangelista Will Estrada Almeda, ang tunay na propeta ng Diyos sa huling kapanahunan. Patuloy nating inaalaala, sinasariwa, ginugunita sa tuwina ang mga ginitong aral at turo na ating beloved Assistant Pastor, beloved Linus Almeda, beloved Mama Dear, na kahit kailan din natin makakalimutan, tumimo sa ating puso't isipan at sa buong beloved Almeda family, sa buong beloved Almeda children. Hallelujah. At sa bawat isa na narito, sa lahat ng mga kapatiran na makakapanood po ng ating preaching, isang mapagpalang oras po. Anumang oras po ninyo mapanood ito, nawa maabot po namin kayo na kayo po ay nasa mabuting kalusugan, malakas na pangangatawan. Hallelujah. Sa oras na ito, mga minamahal, sabi na ating mahal na Pastor, doubt your doubt, mga minamahal. Hallelujah. Pagdudahan mo ang iyong pagdududa. Doubt, mga minamahal. Hallelujah. Pag-alinlangan mo ang iyong pag-aalinlangan, mga minamahal, sapagat ito ay salita ng Diyos, mga minamahal. Lalo na kung ikaw ay matagal ng kapatiran. Hallelujah. Sa ating The Lord's Prayer, tinuro ng mahal na Panginoon Jesus sa kanyang mga alagad. Sabi diyan, forgive us our debts. Sabihin natin, mami na mahal, lahat po tayo magsabi, debts. Debt, mami na mahal. Silent B, mami na mahal. As we forgive our debtors. Sabi, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, gaya naman na sa pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Yan, mami na mahal. Hallelujah. Kaya isang tabi po muna natin. Hallelujah. Yung ating sariling kaisipan, mami na mahal. Tayo po yung maging objective listener, mami na mahal. Pakinggan natin ang salita o ang mensaheng dinadala sa banal na pulpito, mami na mahal. Pagbuklat ko ng Preacher's Handbook, mami na mahal, ang nakalagay, rapture, pagdagit sa mga banal. Hallelujah. Hindi naman ito yung ating tatalakayin. Hallelujah. Sa nag-upload po ng ating mga preaching, hallelujah, sa buong Pilipinas, sa beloved
Sister Aria Suzuki. Pakilagay po ang title nito ay The Tribulation Part 3. Nauna na yung The Nature of Tribulation, various names for tribulation. Pangalawa, The Purposes of the Tribulation. At itong pangatlo, The Duration of the Tribulation. Ngunit ituloy natin yung The Purposes na hindi natin natapos noong nakaraang Merkules. So, ang title po nito, mami na mahal, The Tribulation Part 3, The Duration of the Tribulation, mami na mahal. Noong nakaraang anniversary kasi, mami na mahal, pinag-isa natin within 90 minutes, anniversary po ng Banggar. Hallelujah. Pinag-isa natin yung patungkol kay Moses and Elijah, the two witnesses, patungkol sa Year of Jubilee, yung 50th year ng mga Israelites, at yung patungkol nga sa tribulation kay Daniel. So tatlong topic yan na related to each other, mami na mahal. Yan po ay magkakadugtong. Sa ibang churches, mami na mahal, na ipapangaral din. Pero hindi nila alam na yan po ay magkakadugtong o magkakasama. Mami na mahal. Kaya nga napakapalad natin dito sa banal na gawain. Alam natin, mami na mahal, dahil mayroong parents in the Lord na nangaral sa atin, mami na mahal. Hallelujah. Moses and Elijah, the two witnesses, nasa atin ang isa. Propeta Elijah sa katauhan ng ating mahal na pastor. The tribulation na mangyayari sa mundong ito, mami na mahal, walang nakakaalam kung tayo pasok na sa pre-tribulation period, mami na mahal. Sabi ko nga ay madugo ang pagdalaw ng kamatayan dahil ito'y tribulation period. Katapusan ng mundo, the end, wala nang kasunod, mami na mahal. Hallelujah. At yung isa naman, yung Year of Jubilee. Marami rin nakakaalam na patungkol sa taon ng jubileo o taon ng ligaya o taon ng pagsasaya. Ngunit, hindi nila alam kung kailan mangyayari o kung mangyayari pa. Ngunit dito sa ating banal na gawain, mami na mahal, bago sumapit ang 47th year next year, ni-reveal ng malapay noon, ngayong taon na ipangaral, ngunit nung ang inyong abang lingkod nagtuturo pa sa Sunday School sa mga bata, nabasa po namin sa Leviticus 25 ang patungkol sa Year of Jubilee, sa patungkol sa 50th year ng mga Israelites na dito sa ating banal na gawain, naghihintay tayo ng ika 50 years natin, mami na mahal. Hallelujah, praise God. Kaya napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po sinasabi ng inyong abang lingkod na sa baka sa 50 years ay mag-rapture. Hindi, mami na mahal. Ang sinasabi natin, bago maganap yung 50th year ay maraming mangyayari. Masihigpit ng ihigpit. Dahil ang daan patungong langit, mami na mahal, is tight, mami na mahal. Napakahigpit. At napakahirap magturo, sabi nga nila, pag nagturo ka, yung isang daliri nakaturo sa tao at yung tatlong daliri nakaturo sa iyo. Ngunit hindi po tayo ganun. Mami na mahal, mapalad tayo, mayroong mahal na pastor na kapag nagturo ay sa langit nakaturo. Mami na mahal, nagtitiwala sa ating dakilang Diyos, mami na mahal. Hallelujah. Kaya napakabuti ng mahal na Panginoon. Pag-aralan natin ng banal na salita ng Diyos, yandahan natin ang ating mga panulat at ang ating slides. Hallelujah. Ulit bago dyan, mami na mahal, sagutin lang natin yung tanong ng isa nating, di natin alam kung kapatiran siguro, dahil nagtanong siya patungkol sa vaccine. At sa aming pagbabiyahe, nung isang gabi, mami na mahal, patungo sa isang funeral service ng isa nating kapatiran, ang tanong ay, paano na ngayong humihigpit na? Hallelujah. Kung kailangan na ng bakuna para sa trabaho at negosyo. Bilang isang anak, bilang isang mag-aaral, bilang isang estudyante, naranasan ko na rin maging empleyado, mami na mahal. Noon ay normal. Normal mag-aral, normal magtrabaho, normal magbiyahe. Pero ngayon nga ay pumapasok tayo sa konsepto ng tatakan ng 666. Maraming nagja-justify na hindi daw itong tatak ng 666. Though hindi rin natin sinasabi na ito'y tatak na ng 666. Last year sinabi nung abang lingkod, ayokong sabihin yung panghalip na ko. Dahil hindi naman tayo ang nagsasalita dito kundi ang ating mahal na Panginoong Hesus. Sinabi natin, mami na mahal, na bago dumating yung tatak ng 666, umpisahan na nating mag-sik.
hanapin natin ng hanapin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Doon pa lang tapos na. Doon pa lang panalo ka na. Pag hinanap mo ang kaharian ng mahal na Panginoon, hindi ka nag-ipon ng kayamanan dito sa lupa. Amin na mahal. Nag-ipon ka ng kayamanan sa langit na kung anong talian at kalagan mo dito sa lupa ay tatalian at kakalagan din naman sa langit. Kung ano yung ginagawa para sa mahal na Panginoon dito sa lupa ay doon nakatala sa kalangitan, amin na mahal. Hindi para sa tao. Sabi nga ng mahal na Panginoon, Jehovah Jireh. Saan nagsimula yung salitang Jehovah Jireh? Kay Amang Abraham, nang siya nagdala ng handog sa bundok. Amin na mahal. Jehovah Jireh, ibig sabihin, God will provide all our needs. Ipoprovide ng mahal na Panginoon ang pangangailangan niya. Panahon ng mga Israelita, umuulan ng mana from heaven. Amin na mahal, nandun ang pag-provide ng mahal na Panginoon ng mga pangangailangan ng Israelita. Sabi ng ating kanta, my God shall provide all our needs according to His riches in glory. Ipagkakaloob ng mahal na Panginoon lahat ng pangangailangan natin ayon sa kanyang kaluwalhatian at kayamanan, mga minamahal. So, hindi natin kailangang mag-worry. Number 1 na sagot, kung kinakailangan magpabakuna, mag-resign ka sa trabaho, iwan ang negosyo. Sabi ng mahal na Panginoon sa kanyang mga alagad, dahil sabi sa kanya, Guro, nais namin sumunod sa iyo. Ngunit ililibing ko pa po muna yung aking ama na yumao. Ililibing ko muna yung mga namatay ko. Anong sabi ng mahal na Panginoong Hesus? Kung gagawin mo yan, kung mas iniibig mo ang iyong sambahayan kaysa sa akin ay hindi ka karapat-dapat sa langit, ganun kabigat, take up your cross and follow me. Yan ang utos ng mahal na Panginoon. Isipin nyo, kung sa panahon natin ngayon, direkta po kayong magtatanong sa ating mahal na pastor. Mahal na pastor, ano pong masasabi nyo patungkol sa bakuna? Kayo na mismo mag-isip kung anong isasagot sa inyo ng mahal na pastor. Mami na mahal, kung ikay matagal ng kapatiran at mulat na sa katotohanan, hindi mo na kailangan magtanong pa dahil alam mo na ang sagot, ang pananampalataya. Kung saan dito tayo nabubuhay, dito tayo binuhay ng mahal na Panginoon, ng ating mahal na pastor, meron nag-iisang stand, walang pagdududa. Hindi double-minded, mga minamahal. Walang doubt, mga minamahal. Hindi nangangamba. Kung 99.9 ka nga lang mapapahamak ka pa, sabi niya sa 12 Prayer Warriors. Ngayon, kung ikay 100% ng nananampalataya sa mahal na Panginoon, hindi mo kailangan ng bakuna, mga minamahal. Yan ang ating pananampalataya. Yan ang number 1 na sagot. No to vaccine. Napakarami ng pangangaral patungkol sa vaccine kung paano siya i-relate sa 666. Walang bakuna, mga minamahal. Pero kung ikaw kasi may doubt, syempre, sabi ng ating beloved Minister Willie James, na hindi naman natin mapoprovide yung pangangailangan ng mga kapatiran. Kung sila nagtatrabaho, kung sila may negosyo at kinakailangan nila ng bakuna, nasa sa inyo pa rin po kung kayo'y magpapabakuna o hindi. Ang sinasabi natin dito, kinakailangan nating tumayo sa pananampalataya ng ating mahal na pastor, mga minamahal. Minulat tayo, naligtas tayo dito sa banal na gawain ito na walang gamot, walang medisina. Fasting and prayer lang ang puhunan, mga minamahal. Nalugi ba? Walang nalugi, mga minamahal. Lahat tayo nagsigaling, mga minamahal. Hallelujah. Tapos ngayon, dumating lang ang pagsubok na ito, nagkaroon ka agad ng mga kasagutan dahil meron niyang isinasaalang-alang. Mga minamahal na panghinaharap. Anong sabi? Huwag mong isipin ng future. Isipin mo yung karam niya. Yung rapture ang isipin mo, mga minamahal. Hallelujah. Yan, mga minamahal. Hallelujah. Hindi na natin kailangan abahan pa yung kung bakit kinakailangan nating manampalataya. Alam natin ang sagot, mga minamahal. Hallelujah. Pero nasa inyo pa rin po, mga minamahal. Dahil meron na rin tayong ibang mga nakakalungkot man. May mga kapatiran din tayo na bakunahan na. So hindi naman natin yan
di natin sila dinadown o hindi tayo nagagalit sa kanila. Nalulungkot tayo, mga minamahal, dahil tayo po'y ginigipit ng sistema, mga minamahal. Ang tandaan lang natin palagi, hindi tayo taga rito, mga minamahal. Sa kasaysayan ay wala nang mas inusig pa kaysa sa mga inusig na, kundi ang Kristiyano, mga minamahal. Kapag nagsalita ang mga tao patungkol sa kanilang karapatan, halimbawa mga LGBT, mga pro-abortion, pag sila'y nagsalita, ang sasabihin lang ay freedom of speech. Pero once ang mga Kristiyano na ang tumayo at bumatikos sa kanilang paniniwala kapag ibinase natin sa Biblia, sasabihin, ba't ka gumagamit ng Biblia? Gumagamit ka ngayon ng hate speech, yan ang sasabihin nila sa iyo. Ganyan nila tayo dinidiskrimina, mga minamahal. Ngunit huwag nating tignan yan, huwag nating pansinin yan. For great is the reward na naghihintay sa atin sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. The purposes of the tribulation, yung part 2, mga minamahal. Tapusin lang natin. Revelation 7:9-14, yung last verse natin ng Wednesday. Sa paghahanda ng karamihan, mga martir, mga minamahal, o yung mga nagsipagtiis para sa langit. Revelation 7:9-14. Sila ay nararamtan ng mapuputing damit, at yung ibang nararamtan ng mapuputing damit, hindi lahat may ulo. Yung iba ay napugutan ng ulo. So, may mga dadaan po talaga sa pugutan ng ulo. Sad to say, mga minamahal, hallelujah, ay may iwan talagang mga Kristiyano na lagi nating ipanalangin, mga minamahal, na sa pag-oras ng pagbabalik ng mahal na Panginoon ay napupuspos po tayong lahat ng banal na presensya ng mahal na Panginoon. Meron na pong nakaset na time sa timetable ng mahal na Panginoon Jesus. Halimbawa, ginusto niyang mag-rapture ng December 31 ng kahit anong taon. Sa ating kasaysayan, ginagamit natin ngayon ay Gregorian calendar. Saan hinango? Sa Papa na Gregory ng Roma, mga minamahal. Yun ang sinundan natin, na sinundan nila yung kalendaryo ng Emperor ni Julius Caesar, mga minamahal. Kung hindi ako nagkakamali, hari, mga minamahal. Julian calendar, yun ang sinusundan ng Gregorian calendar. Hindi pare-pareho ang mga kalendaryo. May mga Mayan calendar, Chinese calendar, kaya nga may mga zodiac, may mga naniniwala sa mga bituin, sa mga constellation. Hindi pare-pareho. Pero sa oras ng mahal na Panginoon ay may nakaset na araw para sa kanyang pagbabalik na hindi kinakailangang madelay o mapuspon. Ngunit dahil sa mga hirang, papaikliin ang araw. Lagi nating naririnig yan. Bakit papaikliin ang araw? Para sa mga pinili, para sa mga hinirang. Dahil kung papahabain pa po ang panahon, konti na lang talaga ang maliligtas. Dumadaan na nga tayo sa ligligan. Kung papahabain pa ng mahal na Panginoon ng araw, mas maraming maiiwan. Kaya nga paikliin niya ang araw para sa mga hinirang, mga minamahal. Bawat lugar ay mga may hinirang na. Ang trabaho natin ay hanapin yung mga nawala, mga minamahal. Yung mga tao na yan, mga nawala. Pero sa book ng mahal na Panginoon, nakarecord na sila. Pinanganak sila para maligtas at iligtas, mga minamahal. Kaisa tayo doon, mga minamahal. Ngayon, November 27, 2021, sa Gregorian calendar, hindi natin sure kung ngayon nga ba talaga yung November 27, 2021, marahil ay advance tayo ng konti o late tayo ng konti o ng kahit ano pa, mga minamahal, magbula ng lalangin ang mundo, mga minamahal. Kaya nga, ang palaging pakiusap ng mahal na Panginoon, here is wisdom. Revelation 13:18. Dito ay may karunungan, mga minamahal. Paano ka magiging marunong? Pag-aralan mo ang banal na salita ng Diyos. Hindi natin kinakailangang maging Bible genius. Dahil marami nag-aral sa theology, mga minamahal, na hindi pa rin alam ang tamang pagmulat sa mga tao. Kinakailangan mo ng Espiritu Santo, mga minamahal. Ano sabi? Huwag kang magpakapantas ng lubha. Bagkus yung sakto lang. Ano sabi ng mahal na Panginoon? Pag-aralan ang kanyang banal na salita.
mga minamahal, upang wag tayong maging mga mangmang, wag tayong madaya ng kaaway. Hallelujah! Yung sumunod na second to the last point, the purposes of the tribulation, why is it so terrible, sa Revelation 19:15? Kuya Chris, Revelation 19:15. In order to punish the Gentiles, mga minamahal. Hallelujah. Ang mga hintil sa panahon ng mga apostol, sila yung ibang lahi. Merong isang senaryo na nanalangin ng apostol Pedro dahil ayaw niyang pangaralan yung mga hintil. Ano yung mga hintil? They are uncircumcised, mga minamahal. Sila ay hindi sumusunod sa tipan ng mahal na Diyos. Dahil kung ikaw ay sumusunod sa tipan ng Diyos, sa lumang tipan, kinakailangan ikaw ay tuli, mga minamahal. Sa panahon ni Apostol Pablo, hindi niya na tinuko yung pagtutuli sa laman, bagkus yung pagtutuli sa puso. Walang mali siya, mga minamahal. Seryoso tayo dito. Hindi tayo nagbibiro, mga minamahal. Ang mga hintil, sabi ni Apostol Pedro, na naginip siya, mayroong bumabang malaking lona. Nandun lahat nakasakay ang mga iba't ibang uri ng hayop. Anong sabi ng Apostol Pedro sa ating malapay noon? Malapay noon, anong ibig sabihin yan? Sabi ng malapay noon sa langit sa kanyang panaginip, kumuha ka ng kahit anong hayop na gusto mong kainin mo. Ano sabi ni Pedro? Malapay noon, yan po ay mga hayop na marurumi. Hindi ko dapat kainin. Ang ibig sabihin nun, mga minamahal, dahil sa batas ng mga Israelita sa lumang tipan, napakaraming rules ni Moises sa Mosaic Law. 613 batas, mga minamahal, na bawal kumain ng ganito, ganyan. Ganon yung symbol na binigay ng malapay noon. Ang ibig sabihin naman doon, mga minamahal, na huwag mong pipiliin yung papangaralan mo ng banal na salita ng Diyos, yung mga gusto mo lang maligtas na lahi. So doon, mga minamahal, pinapakita ng malapay noon na He did not came here to this world just to save by skin. Hindi po siya discriminate ng tao. Hindi siya racist. Bagkus kahit anong lahi mo, kapag pinili ka ng mahal na Panginoon, pipiliin ka niya, mga minamahal. Hindi siya naparito dahil sa kulay ng iyong balat, mapa-black and white, mga minamahal. Hindi, mga minamahal. Naparito siya para sa bawat isa, mapa-Hudyo man o Grego. Kahit sa mga hintil, tayo mga Pilipino, na hindi naman tayo Israelita, tayo nasakop ng Kastila, Hapon at Amerikano, mga minamahal, naparito pa rin ang Word of God sa ating bansa. Napakapalad natin dito. Pasinilang ang propeta sa huling kapanahunan, mga minamahal. Ganyan tayo inibig ng mahal na Panginoon. Basahin natin Revelation chapter 19, verse 15. Tapusin natin yung matatapos natin ngayon. Hallelujah. Sa aklat ng Apokalipsis 19:15, at sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas, upang sa pamamagitan nito'y sugatan niya ang mga bansa, at kanyang paghaharian ng tungkod na bakal, at niyuyurakan niya ang pisaan ng ubas ng kabangisan ng kagalitan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Amen. Praise the Lord. Galas po, beloved Kuya Chris. Amen. Praise the Lord. Sabi dito, and out of his mouth goeth a sharp sword. Sa SWORD, mami na mahal, parang pronunciation 101 tayo, dahil minsan technical din, mami na mahal. Sa sword ay silent po yung W. So, ang pagbigkas natin ay sword, mami na mahal, na parang dyan sa debtor, silent yung B. Kasi naririnig natin, mami na mahal, kapag may mga professional na makakarinig sa atin, ay mailagay natin lahat sa ayos. Lahat ng nakikinig, magsabi ng Amen. Para rin sa atin yan, mami na mahal, para hindi tayo pagtatawanan ng ibang mas nakakaalam. Yan na lang naman ay mga kaunti lang, mami naman. At sabi po dito, and out of his mouth goeth a sharp sword, that with it he should smite the nations, and he shall rule them with a rod of iron, and he treadeth the winepress of the fierceness and wrath of Almighty God. Yan. Matinding galit sa mga bansa na hindi naniniwala sa mahal na Panginoon. Tinatawag sila bilang hintil, mga taga-ibang bayan, mami na mahal. Kaya grabing terrible
ang nararanasan natin tribulation. Yan ang layunin para sila'y parusahan balang araw. At ang last, mga minamahal, in order to purify Israel. Ezekiel 20:37-38 and Zacarias 13:8-9. Dito, mga minamahal, sa Ezekiel 20 verse 37-38, kung nakaredy na po, beloved Kuya Chris. Sabi dito sa English, punta ka na lang dito Kuya Chris para ready na po tayo agad sa Tagalog. And I will cause you to pass under the rod, and I will bring you into the bond of the covenant, and I will purge out from among you the rebels and them that transgress against me. I will bring them forth out of the country where they sojourn, and they shall not enter into the land of Israel, and ye shall know that I am the Lord. In order to purify Israel, na sa langit ay walang makakapasok na marumi, maminamahal. Hallelujah. Yan ang gagawin ng malapay noon. Ihihiwalay ang kambing sa tupa, ang malinis sa hindi, at ang maitim sa maputi, mga minamahal, paghihiwalayin. Sa ngayon, ang nangyayari, sabay na tumutubo o sumisibol ang trigo at ang damo, hindi pa lubusang inaani. Dahil baka madamay yung mga trigo, yung mga Kristiyanong totoo, kapag inaani na silang lahat, baka para parusano itapon sa apoy, para anihin yung mga, para tanggalin yung mga damo, at sunugin, baka kasi madamay yung mga trigo. Kaya yan, mami naman, ipopurify ng mahal na Panginoon ng Israel. Tayo po ay mga modern Israelites, mami na mahal, na wala ngang kahit anong lahi mo, mami na mahal, kahit anong race, mami na mahal, ay kabilang ka sa takbuhing itong finish line ay sa kalangitan, mami na mahal. Hallelujah. Sabi dito, mami na mahal, sa 38, na nabasa na rin natin, sa Tagalog, pakenda na rin yung Zacarias 13:8-9 kung ano yung nahanap na po. Hallelujah. Zacarias 13:8-9, Ezekiel 20:37-38. Meron po tayo diyang slide, pukopyahin po natin, mami na mahal. Ezekiel 20:37-38. Sa aklat ng Ezekiel 20:27 hanggang 30. Tama ba, Brad? 37-38. Ezekiel 20:37-38. Ezekiel 20:37 hanggang 40. 37 hanggang 38. At pararaanin ko kayo sa ilalim ng tungkod, at dadalhin ko kayo sa pagkasundo ng tipan, at aking lilinisin sa gitna ninyo ang mga mapanghimagsik, at ang mga nagsisalangsang laban sa akin. Aking ilalabas sila sa lupaing kanilang pinangingibang bayan, ngunit hindi sila magsisipasok sa lupain ng Israel, at inyong malalaman na ako ang Panginoon. Amen. God bless you po. Yan, mami na mahal. Kaya mapalad tayo kung isa tayo sa makakapasok, mami na mahal, sa karian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dito po tayo, mami na mahal, sa Zacarias 13:8-9. At mangyayari na sa buong lupain, sabi ng Panginoon, dalawang bahagi ay maihiwalay at mamamatay, ngunit ang ikatlo ay may iwan. At aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy, at sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay, at sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. Sila'y magsisitawag sa aking pangalan, at akin silang ditinggin. Aking sasabihin, siya'y bayan ko, at kanilang sasabihin, ang Panginoon ay aking Diyos. Lahat tayo magsabi ng Amen. Mami na mahal. Ano? Grabing pagsubok, napaka-terrible. Sila'y dadalisayin, tayo'y dadalisayin na parang ginto, mami na mahal, para lumabas yung ating pagka-gold. Sa table of elements, ang letra ay AU. AU. Kapag ikay sumuko sa pagsubok, magiging ginto ka na sana. Yung AU, madadagdagan ng panibagong letra, magiging ayoko. Mami na mahal, ayoko na. Pagod na ako sa pagsubok.
Ngunit kung patuloy ka ng patuloy sa pagdalisay sa'yo na parang ginto, yung iyo, magiging iyo talaga, magiging iyong iyo, mga minamahal. Ang pagiging ginto, mga minamahal. Hallelujah! Ang mahal na Panginoon, ang dakilang Diyos ng likhain ang mundo, hindi niya pinili ang mga mahalagang bato, hindi niya pinili ang ginto, ang pilak o tanso para gawing tao. Pinili niya yung alikabok na tao para balang araw dalisayin na parang ginto, dadarangin sa apoy, mga minamahal. Hallelujah, na kapag once na ikaw ay nagtagumpay, makakarating ka sa langit, makakamtan mo ang pangako ng mahal na Panginoon, madaramdan ka ng puting damit, mga minamahal. Hallelujah. Magkakaroon ka pa ng putong ng buhay, mga minamahal. Hallelujah, praise God. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kalahating oras na, mga minamahal, pero hindi natin nauumpisan yung the duration of the tribulation. Hallelujah. Ito, mga minamahal, the duration of the tribulation. Duration. Kung gaano katagal, mga minamahal, yung panahon ng tribulation. Uulitin ko, mga minamahal, ang mga panahon na babanggitin natin ay batay sa Biblia. Wala pong nakakaalam ng eksaktong araw ng pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Unang tinukoy ng tribulation, the 70 weeks of Daniel's prophecy, written in Babylon 550 BC. 5 siglo at 5 dekada bago ipanganak ang mahal na Panginoong Sus, inihula ni Daniel ang patungkol sa 70 linggo, mga minamahal, na ang 7 ay significant sa mahal na Panginoon dahil yan ang kanyang numero. Sabi dito, to who does it refer? To whom does it refer? Sino ang tinutukoy na napipighatiin? Ang Israel, mga minamahal. Kung politically speaking, ang Israel, andyan ang kanilang bansa, mga minamahal, sila'y pinipighati sa pamamagitan ng mga pakikitigma. Ngunit tayo naman ng mga kabilang na sa modern Israel, mga minamahal, kasama tayo sa pipighatiin. What do the 70 weeks refer to? Literally, the translation is 77s, mga minamahal. Meron lang mga mahihirap na computation dito. Hindi po ako mathematician, pero ibabase natin sa Biblia. 1 week considered 7 years. Yung year of Jubilee, mga minamahal, ay 50th year. 7. Kada 7th year, mga minamahal, ay Sabbath year sa mga Israel. Ang Sabbath ay pamamahinga, mga minamahal. Hallelujah. 7 times 7 is equal to 49 years, mga minamahal. At yung 50th niya ay year of Jubilee. Sa Leviticus 25:3 and 4, at chapter 8 to 10, na mahaba yan, mga minamahal, wag na nating basahin. Isulat nyo na lamang po, screenshot nyo po, mga minamahal. Genesis 29, 27, 28, pakibasa po, beloved Kuya Chris. Genesis 29, 27, 28, mga minamahal. Hallelujah. Na ito'y tumutukoy, mga minamahal. Hallelujah, sa 70 linggo, mga minamahal, na bibilangin. Na kung marunong ka magbilang, ay magbilang ka na, mga minamahal. 29, 27, 28, basahin ko sa English, Kuya Chris sa Tagalog. Fulfill her week, and we will give thee this also for the service which thou shalt serve with me yet 7 other years. And Jacob did so, and fulfilled her week, and he gave him Rachel his daughter to wife also. Sa Tagalog po. Sa aklat ng Genesis 29, 27 at 28. Tapusin mo ang kanyang sanglinggo at ibibigay rin naman namin sa iyo ang isa dahil sa paglilingkod na gagawin mong 7 taon pa sa akin. At gayon ang ginawa ni Jacob at tinapos niya ang sanglinggo nito at ibinigay ni Laban sa kanya si Raquel na kanyang anak na maging asawa niya. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Kuya Chris. Bago natin paliwanag yan, naausap ko yung isang mga ngaral din na dati siyang principal. Dahil binigyan niya ako ng tip. Sabi ko, Kuya, minsan pag nagdadala kami ng mensahe, nakita ko yung crowd, medyo parang hindi na sila interesado. Nawawalan kami ng
Parang na magpatuloy pa. Sabi niya, alang-alang sa isang nakikinig ay magpatuloy ka sa pangangaral. Hallelujah. Marami rin namang nakikinig sa atin sa live. At may mga makakapanood pa nito, maminamahal. Kaya sa mahal na Panginoon ang kaluwalhatian. Hindi tayo nagsasayang ng salita para sa walang kabuluhan, maminamahal. Hallelujah. Sabi dyan sa Genesis 29, 27, 28, ang kinakausap ay si Jacob. Kausap niya yung kanyang biyanang lalaki, maminamahal. Hallelujah. Si Jacob pa yung pangalan niya dati, nung siya'y nakipag-wrestle sa anghel, hindi siya natalo ng anghel, magdamag silang nag-wrestling, maminamahal. Para siya'y basbasan, ano sabi? Binalian siya, maminamahal. At binago ang kanyang pangalan, tinawag siya ngayong Israel. Jacob, from Jacob to Israel. Tandaan yan. Hallelujah. Nang siya ay nagkaroon ng gusto kay Rachel, maminamahal, na kanyang nais maging asawa kay Raquel sa Tagalog, ano sabi ng kanyang binan? Maglingkod ka muna sa akin ng 7 taon kay Leah na panganay. So naging asawa muna niya si Leah. Tapos nung natapos na yung paglilingkod niya, doon lang ibinigay si Rachel, pero kinakailangan muna niyang maglingkod uli ng another 7 years. So 14 years yung paglilingkod niya. 2 yung kanyang naging asawa at may mga naging asawa pa siya. Yan po ay lumang tipan. Huwag na natin gagawin ngayon. Maminamahal. Meron tayong batas. Maminamahal. Hallelujah. Doon nabuo yung 12 sons, maminamahal. Dahil hindi binilang yung mga babae. 12 tribes of Israel, maminamahal. Yan po ay may significant sa atin, maminamahal. Na hindi po tayo kabilang doon sa, I think, 144,000 na pinili, maminamahal, sa 12 tribes. Dahil tayo po ay lahing hinirang din ng mahal na Panginoon. Sabi, hindi na kayo tatawaging iba o alipin. Kayo yung mga magiging kapatid at anak ng mahal na Panginoon Jesus, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Yung iba kasi literal yung ginagawa sa bawat words na sinasabi. Maminamahal, mas maganda yung uunawain mo talaga ang banal na salita ng Diyos. So 7, maminamahal. Sabi, tapusin mo muna ang 1 linggo, 1 linggo, 7 sanglinggo. Kung 7 weeks lang yun, 7 weeks sana tapos na yung paglilingkod ni Jacob, maminamahal, ngunit hindi sa loob ng 7 taon. So equivalent, maminamahal, lang 7 years ay 1 week, maminamahal. 1 week is to 7 years, maminamahal. Sabi pa dyan, God says that He will intervene in Israel after a 490 years period. Yun na nga. 7 times 7, 70 times 7 is equal to 490 years. Dahil sa katigasan ng ulo na naman ng mga Israel, paulit-ulit sa kasaysayan, history does not repeat itself but it rhymes. Palaging tugma yung ginagawa ng mga Israelita, maminamahal, na sila'y naging alipin, naging exile sila, naging bihag, maminamahal, bagamat napalaya na sa Babylonia, maminamahal, 490 years, naging silent ang Diyos. Walang pakikipag-usap sa mga tao, walang propetang ginamit, walang haring ginamit, walang hukom, o kahit sinong ordinaryong Israelita na tumayo sa kapisanan, naging tahimik bago dumating ang Mesaya, bago nagkatawang-tawang mahal na Panginoon. 70 times 7, 490 years. When does the period of 490 years begin? Ito po yung pag-aaral ng mga scholar. Ang tawag dito sa pag-aaral na to ay eschatology. E-S-C-H-A-T-O-L-O-G-Y. Eschatology. Pag-aaral sa end times. Pag-aaral sa mga huling araw, huling panahon. Napakaraming matatalino, maminamahal. Itong naririnig nyo, maminamahal, ay baka kukulang lang daliri nila. Dumi lang ng kuko ng daliri nila. Maminamahal, ngunit tayo po, maminamahal, ay humihingi palagi ng karunungan sa mahal na Panginoon. Maminamahal, para mairelay natin ang mensahe na lubos nating mauunawaan. Maminamahal. Nagsimula daw po, maminamahal, yung 490 years, the decree to reconstruct the walls of Jerusalem. Maminamahal, nang itinayo muli ang templo.
pero hindi na napantayan yung ganda ng templong itinayo ni Solomon. Sa ating panahon, sa kanta, sabi ng sound of His coming, the Lord restore Jerusalem. Sa Biblia, ay may itinutukoy na bagong Jerusalem, mga minamahal. So, hindi literal yung pagkatukoy na muling itatayo ang Jerusalem, pwedeng literal o hindi, pwedeng literal o spiritual. Ngunit dun tayo sa spiritual, kasama tayo sa pag-restore ng Jerusalem, tatawaging New Jerusalem, mga minamahal. Sabi pa dito, Prophet Nehemiah said that the decree came in the 20th year of Cyrus, or the 14th of March, 445 BC, the clock started ticking. Yan ang sinasabi nila, mga minamahal, noong panahon na yan. Pero hindi pa rin naman nagra-rapture, hindi pa naman nag-rapture ng mga panahon na yan. So ngayon, ay kinakailangan pa rin nating bilangin yung duration ng tribulation. Mayroong 4 na distinct periods of prophecy. Sabi nila, more or less, pwedeng tama o mali. Dahil nga ito yung mga hula, mga minamahal na mga pag-aaral. Na malalaman lang natin yung talagang tamang duration, exactong duration, once na nag-rapture na. Alangan namang hintayin mo pa yung bagay na yun bago mo pag-aralan yung mga bagay na ito. Bago magkaroon ng interest sa mga bagay na ito kapag nag-rapture na, hindi wala nang kwenta. Yung pag-aaral. Tsaka mo aaralin, tsaka mo ipapangaral sa mga tao yung patungkol dito kapag nag-rapture na. Tsaka mo palang wawarningan yung mga tao kapag nagtataka na ng 666. Ngayon na ang panahon, mami na mahal, para ipangaral yung mga ganitong bagay. Hindi yung babalik pa tayo sa umpisa. Babalik pa tayo sa paglikha ng mundo. In the beginning, God created the heaven and the earth. Babalik pa tayo kay Adan, kay Eva, tatanungin mo pa yung tao kung kilala mo ang Diyos. Napakatatagal na ng mga kapatiran na yan na naglilingkod sa malapay noon sa gawa ito. Bumila na ng taon, dekada sa paglilingkod sa malapay noon. Imposible namang hindi pa nila kilala ang Diyos. Mga minamahal, ipangaral mo ngayon yung patungkol sa end time. Sinabi natin nung Miyerkules, nalalapit na yung pagbabalik ng malapay noon. Dapat yung pangangaral ay nalalapit na rin sa pagbabalik ng malapay noon. Papalapit ka na rin ng papalapit, hindi yung papalayo ka ng papalayo. Pabalik ka ng pabalik sa umpisa. Hindi masamang lumingon sa mga naunang pangangaral, mga minamahal. Mga minamahal, gabi-gabi nga nakikinig tayo ng pangangaral ng ating mga pastor na pag narinig mo yung gaano katapang, kung gaano katapang yung modelo, mga minamahal, na pinapakinggan mo, ganun ka rin magiging katapang pagtayo mo sa banal na pulpito, mga minamahal. Hallelujah. What are the 4 distinct periods of prophecy? First, 7 or 49 years. Lagi nating binabanggit from 445 BC to 396 BC. They constructed the streets and walls of Jerusalem. Daniel chapters 2 to 6. Fulfilled exactly. Na-fulfilled. Nagkaroon ng kaganapan sa panahon ni Daniel. Sabi naman sa pangalawa, 62 sevens or 434 years from 396 BC until 30 BC. Sa kasaysayan, walang 0 sa gitna ng AD at ng BC. Ano yung AD? Ad Domini. Mga minamahal, before the year of the Lord, na napaka-Christianized ng term, mga minamahal, para lang sa mga Kristiyano yung termino. Paano naman yung mga Muslim at ibang relihiyon? Kaya binago nila yung mga termino, nagkaroon ng iba't ibang termino. Walang 0 sa gitna, wala. Year 1 agad, mga minamahal, 1 BC agad. Year of the Lord, yun na yung panahon ng malapay noon, era ng malapay noon, yung AD. Bago yung AD ay BC, before Christ. Pero para nga hindi maging bias sa mga Kristiyano o panig lang sa mga Kristiyano, ginawang before common era, mga minamahal, BCE. Sinasabi nilang pinanganak daw ang malapay noon, maaaring 4 o 5 years late or advance. So wala sa 1 BC or 1 AD. Sana po ay nakikinig kayo, mga minamahal. Sabi diyan, mga minamahal, total of 69 weeks. The Messiah was cut off at the end of the period. Matthew 27, Mark 15, Luke 23, and John 19. Ang malapay noon ay
ipinako sa krus ng Kalbaryo, namatay bilang tao. Yan po yung pangalawang distinct periods ng prophecy. The final week o 70th week is divided into equal periods. Napakahirap, mga minamahal. Hallelujah. Yan, mga minamahal. At yung pangatlo naman ay beginning of the 70th week or the first 3.5 year period, mga minamahal. Kaya nga, sinasabi nila na maaaring may tatlong panahon ang tribulation. Pwedeng tayo po ay nasa pre-tribulation period na dahil kahirapan. O maaaring tayo ay nasa tribulation period na mismo na. At syempre, wala pa namang rapture at tataka ng 666 na nagaganap. Yun na po yung post-tribulation period. Yung tapos na yung tribulation. Sabi dito, mga minamahal, sa pangatlo, beginning of the 70th week or the first 3.5 year period, una, the Antichrist makes a covenant or pact with Israel. Kasundo na siya sa Israel, yung nasa Vatican. Last year talagang binugbog natin yung pangangaral sa 16 articles, mga minamahal, dahil hindi pa naman nire-reveal sa atin ang mga mensaheng ito. Kaya talagang sinisiksik natin yung 16 articles last year, mga minamahal. Hallelujah. Doon nakalagay sa isang article ng 16 articles, ecumenical unity. Pagkakaisang ekumeniko, hindi ekonomiya. Ecumenical, ibig sabihin patungkol sa mga relihiyon. Once na nakikita nyo na yung mga relihiyon ay nagsisipagbalikan na sa kanilang orihinal na pinanggalingan, malalaman nyo na nalalapit na talaga ang pagbabalik ng malapay noon. Yung mga relihiyon, last year pa, nagkaroon na sila ng pirmahan na sila'y babalik na sa Vatican. Magkakaroon na sila ng pagkakaisa. Kaya nga pinapangaral natin dito, lahat ng nagbabautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, lahat yan ay magkakaisa balang araw. Tayong mga nagbabautismo lang sa pangalan ni Jesus ang nakakatiyak ng kaligtasan. Hallelujah! Sabi dyan, mga minamahal, sa fourth distinct periods of prophecy, middle of the 70th week or after 3.5 years, the Antichrist breaks his pact with Israel and begins her persecution. Una, lalabas sila bilang superhero, bilang tagapagligtas. Wala nang mahirap. Ubus na pondo ng International Monetary Fund, ng IMF. Wala nang gamot ang World Health Organization. Bagsak na ang mga bansa ng United Nations dahil sa gera. Lalabas ngayon ng Vatican, mga minamahal, para magdala ng kapayapaan. Pero yan po ay pseudo-peace, peking kapayapaan, mga minamahal. Once na natapos na, kasundo sila sa Israel. After nyan, gegerahin na nila ang Israel, uusigin na ang mga Israelita. Kaya tayo, dadaan pa tayo sa mas matinding pagsubok pa. Sabi ng mga pastor, di ba, piso-piso, basta na kay Kristo. Kung hindi mo maiwan ang mga bagay dito sa mundo, nakakalungkot naman. Mas masarap ang kumain ng masasarap na pagkain kaysa sa pagkaing nakahanda na sa kalangitan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pinangihinayangan mo yung table dito sa lupa, table ng samgyup, kaysa dun sa long table sa langit, mga minamahal. Hallelujah, wag na wag mong ipagpapalit ang kaligtasan para sa mga bagay na pansamantala lamang. Hallelujah. Dito, at the end of the 70th week, the Messiah comes to establish the millennium. Yan, mga minamahal. So rapture, yung hinihintay nating event, hindi pa aapak ang malapay noon dito sa lupa. Once na nag-rapture na sa isang kisapata, sa isang iglap, mawawala ang mga Kristiyano, 7 years o 3.5 years magkakaroon ng matinding kaguluhan. Dahil hindi nga natin alam kung kailan mangyayari yung rapture, kung sa pre-tribulation ba, o sa mismong tribulation period na, hindi natin alam. So 7 years or 3.5 years, mga minamahal. Once na nag-rapture na, maghihintay mga tao dito ng 7 years na paghihirap. Kaya yung mga Kristiyanong nakakaalam ng pangangaral na ito, hindi na tayo nagkulang. 7 years silang maghihintay. At yung second coming, mga minamahal, nahihintay nila, sila ilalabas sa mga kuweba, sa mga yungib, sa mga bundok,
bababa sila. Makikita ng lahat ng mata ang mahal na Panginoong Jesucristo. Kahit yung mga nagpapako sa Kanya, makikita nila ang mahal na Panginoong Jesus upang hukuman na ngayon ang mundo. Magiging lake of fire ang mundong ito. Pagkatapos, mga minamahal, i-establish na ng Messiah ang mahal na Panginoon ang year of millennium, 1,000 taon tayong maghahari kasama ang mahal na Panginoong Jesus. Kung talagang kung gusto nyo lang sana talagang makinig, tatayo rin sana yung balahibo nyo. Magugoosebumps din po kayo, mga minamahal. Hallelujah sa mga salitang ating napapakinggan sa oras na ito. Sumunod are the prophecies of the 77 continues. Sabi, tuloy-tuloy ba? After the 69 periods of 7 o weeks, mga minamahal, God made a parenthesis or gap. Eventually, the last week o 70th will be fulfilled. Yun yung sinasabi natin na baka doon nga mangyari yung pagbabalik ng mahal na Panginoon. So, hindi siya continuous. Base pa rin kasi sa wisdom ng mahal na Panginoon kung ano yung kanyang gustong mangyari. Ngunit ang sinasabi ng mahal na Panginoon ay matuto kang magbilang, pag-aralan ng mga salitang iniwan dahil hindi na siya nagkulang sa mga signs na kinakailangan nating pag-aralan. Sabi, are there gaps in the plan of the biblical prophecy? Isaiah 9:6-7, Zechariah 9:9-10, Isaiah 61:1 and 2, yan yung mga verses, mga minamahal, na baka hindi na natin basahin. Sayang lang at maikli yung ating oras at nasira rin yung mga monitor natin. Sabi ko nga, yung monitor sa inyo, yung malaki sana, para mas makikita nyo yung mga verse. Pero kahit malaki yung monitor, di nyo rin makikita kung tulog po kayo, mga minamahal. Hallelujah. Basahin na lang natin yan, mga minamahal. Yan po yung duration of the tribulation, mga minamahal. At kung nandito pa ako sa mga susunod na gawain, hallelujah, tuloy natin yung pangaral natin, mga minamahal. Hallelujah, praise God. Kung magkakasama po tayo, mga minamahal. So, basahin na lang natin, beloved Kuya Chris, yung mga binanggit natin. Isaiah 9:6-7. Hallelujah. Meron akong isang nakausap dahil hindi pa po niya ako naririnig mangaral. Pag kausap ko daw siya normal lang yung boses ko, mga minamahal. Kaya nagulat siya nung narinig at napanood niya ako na hallelujah, sa mahal na Panginoon lamang po ang kalawalatian. Hindi naman kasi natin makokontrol kung gaano ka-intense pag tumayo ka na sa pulpito. Hindi mo rin salita yung lalabas sa bibig mo kapag mahal na Panginoon ay naglagay ng salita sa bibig mo. Mga minamahal, so yun ang sinasabi ko palagi, maging sa aking mga kapatid. Sabi nila, maging malumanay ka kasi. Hindi mo makokontrol yung sarili mo kapag ang kumontrol na sa iyo ay ang mahal na Panginoong Jesus na. Kapag tumayo ka na sa pulpito, mga minamahal. Kaya sinabi ko na lang, kumbaga dito lang tayo nagiging tigre, mga minamahal. Pero pagdating naman dyan isang binata lang naman na ordinaryong tao ang inyong makakasalamuha palagi, mga minamahal. Hallelujah. Sinasabi natin ito, mga minamahal. Hallelujah, dahil hindi rin natin matatakasan yung duty, responsibility na binibigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon kahit ayaw natin. Hallelujah. Ngunit Diyos ang naglalagay, mga minamahal. Hallelujah. Bagamat hindi tayo karapat-dapat, dahil sino po ako, mga minamahal, para pakinggan ng tao. Nagsimula tayo sa pangaral ng salita ng Diyos bilang teenager. Siyempre sasabihin ng iba, ano namang alam niyan sa mundo, mga minamahal. Hallelujah, ngunit patuloy lang tayo, mga minamahal. Hallelujah, sa pagpapagamit sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Basahin, Kuya Chris, Isaiah 9:6-7, at yung Zacarias at yung Isaiah pa ulit. Sa aklat ng Isaiah 9:6-7, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan
ay hindi magkakaroon ng wakas sa luklukan ni David at sa kanyang kaharian upang itatag at upang alalayan ng katulan at ng katuwiran mula ngayon hanggang sa magpakailanman. Isasagawa ito ng sikap ng Panginoon ng mga hukbo. Amen. Amen. Sabi dyan, for unto us a child is born. Isang buwan na lang, Pasko na. Merry Christmas sa ating lahat. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang tinutukoy. Of the increase of His government and peace there shall be no end. Walang katapusang kapayapaan, puro kapayapaan. Upon the throne of David and upon His kingdom, to order it and to establish it with judgment and with justice from henceforth, even forever. The zeal of the Lord of hosts will perform this. Lahat tayo'y magsabi ng amen. Yan yung ating hinihintay. Blessed hope, mapalad na pag-asa, mga minamahal. Basahin din yung Isaiah 61, 1 and 2. Hallelujah, habang inaanda yung ating altar call. Sixty-one, 1, 2. Sa aklat ng Isaiah 61, 1 at 2 ang talata. Ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sumasa akin, sapagkat pinahiran ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga maamo. Kanyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso, upang magtanyag ng kalayaan sa mga bihag at magbukas ng bilangguan sa nangabibilanggo, upang magtanyag ng kalugod-lugod na taon ng Panginoon at ng kaarawan ng panghiganti ng ating Diyos, upang aliwin yaong lahat na nagsisitangis. Amen. Pakihanda po yung Zacarias 9, 9, 10. Basahin ko muna sa English yung Isaiah 61, 1, 2. The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord had anointed me to preach good tidings unto the meek. He had sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound. Ano yung mga binanggit dyan, mga minamahal? Ipangaral ng mabuting balita sa mga amo, sa mga meek. Kanya sinugo magpagaling ng mga bagbag na puso, brokenhearted, mga dumaranas ng anxiety, ng mental disorder. Hindi yung mga baliw lang. Hindi pag sinabing mental disorder, baliw na. Pwedeng yung mga dumaranas din ng depresyon, ng mga matitinding problema. Mental health matters. Sabi pa dyan, to proclaim liberty to the captives, yung mga nasa bilangguan, mga bihag, mga minamahal, magbukas ng bilangguan sa nabibilanggo, to proclaim the acceptable year of the Lord, upang magtanyag ng kalugod-lugod na taon. Hinihintay natin yung kalugod-lugod na taon, mga minamahal. Lahat sana tayo magtanyag ng Year of Jubilee, mga minamahal. Hallelujah, sana'y makaabot din sa ibang mensahe, lalo na po sa ating beloved children, na sila po yung magsabi patungkol sa Year of Jubilee para sa ating banal na gawain. And the day of vengeance of our God to comfort all that mourn. Sabi natin ng mga nakaraang banal na gawain na sabay na mangyayari ang pagkatubos o ang katubusan at ang paghihiganti ng mahal na Panginoong Hesus sa mga masama, sa mga nagsipang usig sa bawat isa sa atin. Last verse, Zechariah 9, 9, 10. Sa aklat ng Zacarias 9 at 10 ang talata. Magalak kang mainam, o anak na babae ng Sion. Umiyaw ka, o anak na babae ng Jerusalem. Narito ang iyong hari ay naparirito sa iyo. Siya ganap at may pagliligtas, mapagmababa at nakasakay sa isang asno, sa isang batang asno na anak ng asnong babae. At aking ihiwalay ang karo mula sa Ephraim at ang kabayoy mula sa Jerusalem, at ang mga busog na pangbaka ay mapuputol, at siya ay magsasalita ng kapayapaan sa mga bansa, at ang kanyang kapangyarihan ay magiging sa dagat at mula sa ilog hanggang sa mga wakas ng lupa. Amen. Amen. Lahat tayo magsabi na amen. Sabi dyan, rejoice greatly, O daughter of Zion, shout, O daughter of Jerusalem, behold, thy king cometh unto thee. He is just and having salvation, lowly and riding upon an ass and upon a colt,
the foal of an ass. And I will cut off the chariot from Ephraim and the horse from Jerusalem, and the battle bow shall be cut off, and he shall speak peace unto the heathen, and his dominion shall be from sea even to sea, and from the river even to the ends of the earth. Halakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Maminamahal, yan po ay mga propesiya ng Biblia. Duration of the tribulation, panahong itatagal ng kapighatian. Kung bukas Sunday, kung ang inyo bang likod, ang mga aral, the chronology of the tribulation, pag-aaralan natin. Dahil sa Lunes, mga minamahal, binabala ko po sanang sumabay sa pupunta dito kung may luluwas, mga minamahal, dahil mas naaasikaso ko kasi yung songbook pag nandun tayo sa Metro Manila, mga minamahal. Dito kasi yung printer na binili natin hindi na print ng maayos. Gusto ko sana kayong lahat yung maunang mabigyan ng kopya, mga minamahal. Hallelujah. Pero hindi kasi tayo makapag-print ng ayos. Medyo nangihinayang din tayo na bumili na tayo agad. Kasi pagka-uwi ko dito, yun agad yung binili ko agad, mga minamahal. Sayang, mga minamahal. Hallelujah. Dito, mga minamahal, hallelujah, yung zeal na tinutukoy sa Philippians 3:6, concerning zeal, persecuting the church, touching the righteousness which is in the law, blameless. Yung zeal na tinutukoy ay pagsisikap. Pagsisikap. Anong topic natin? Tribulation, kapighatian, pagsubok na sa inyong pagtitiis. Doon nyo maipagtatagumpay ang inyong kaluluwa at ang magtitiis hanggang sa wakas ay siya lang ang maliligtas. Mga minamahal, sabi tungkol sa pagsisikap ay manguusig sa iglesia. Tungkol sa kabanalan na nasa kautusan ay walang kapintasan, blameless, spotless. Ephesians 5:27, palagi binabagit ng ating beloved Lord and preacher, perfect church ang irarapture ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung marami pa tayong time, iisa-isay natin yung churches na sinulatan sa Apokalipsis, mami naman. Ano pang sabi dito? Binasa natin Filipos 3:6. At ito naman yung Colossus 4:13, for I bear him record that he had a great zeal for you and them that are in Laodicea and them in Hierapolis. Sapagkat siya'y binibigyan kong patotoo na siya'y totoong nagpapagal sa inyo, mga minamahal. Merong isang nagpagal para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin, ang ating mahal na pastor, evangelista, Wildy Estrada Almeda. Anong ating inihintay? Titus 2:13, looking for that blessed hope. Looking for that blessed hope. Paano ka makakatingin kung ikay nakapikit? Sabi, looking for the blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Anong inihintay natin? Nahintayin yaong mapalad na pag-asa. Mapalad na pag-asa. Sapagat mayroong mga nagbibigay ng peking pag-asa, mga paasa, mga minamahal, hintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na Hesukristo. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo ang ating hinihintay, mga minamahal. Bakit ang binilang natin ay mga taon at buwan at linggo at araw? Ano sabi ng ating kanta? Hallelujah, na malapit nang bumalik ang mahal na Panginoon Jesus. Count the years as months. Count the months as weeks. Count the weeks as days. Bilangin ang mga taon na tila buwan. Bilangin ang mga buwan na tila linggo. Bilangin ang mga linggo na tila araw. Napakalapit na ng pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Wala ka nang magiging plano para sa 10 years from now, ano kaya ako? 5 years from now, mayaman na kaya ako? 3 years, 2 years, o sa susunod na taon, ano kayang mangyayari sa aking negosyo? O kung gaano na ba karami ang aking salapi? Hindi po, mga minamahal, bagkus ang palagi mong tignan. Hintayin niya ang mapalad ng pagbabalik na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo'y tumayo, tumawit sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung songbook ay nasa likod, nandun yung lyrics. Hallelujah. Makapal pa po ito, mga minamahal.
Sana matapos natin ngayong taon. Hallelujah. Awitan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bulay-bulayin natin ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Ako po'y hindi karapat-dapat, maminamahal. Hallelujah. Tumayo sa inyong harapan. Ito lagi tayong humingi ng habag sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Yung English para makanta natin yung count the years as months. Hallelujah. Samahan niyo po ako, maminamahal, na awitan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. It won't be long. Hindi na magtatagal, maminamahal. It won't be long till we'll be living here. Hindi na magtatagal, tayo iaalis, maminamahal. Pakikuha po yung songbook sa likod. Hallelujah. Sa loob, sa loob. Kantahin muna natin yung Tagalog, yung original, bago natin kantahin yung version natin, maminamahal. Malapit na. Hallelujah. Dumating si Jesus. Hallelujah. Malapit na. Dumating ang Diyos. Tayo'y maganda na. Pang siya'y sa nabuhi sa isa't isang mata, tayo'y kukunin niya. Malapit na. Dumating si Jesus. Malapit na. Maraming nag-iisip, maminamahal, na matagal pa daw babalik ang ating pinakamamahal na Panginoon. Maraming nagsasabi na matagal na, sinasabi na mag-rapture na pero hindi pa rin nangyayari. Yan ang kanilang nagiging mindset, maminamahal. Hallelujah. Bagus anong sinabi, maminamahal, kay Apostol Pedro, maminamahal. Hallelujah, sa kanyang ikalawang sulat sa kabanatang 3:8. tayo'y kukunin na. Tigil muna tayo sa pag-awit. Hallelujah. Ang sabi dito sa kanyang pangalawang sulat, 3:8, datapwat wag ninyong kalimutan, but beloved, be not ignorant of this one thing. Ignorance. Sa ating batas, ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Ang kawalan ng kaalaman sa batas ay hindi dahilan para hindi ka sumunod sa isang batas. Ibig sabihin, may nag-i-exist na batas. Sasabihin mo, ay hindi ko naman alam na may batas palang ganyan, kaya hindi ako sumunod. Hindi yun pwedeng dahilan. Hallelujah. Sa ating Biblia, ang tao ay napahamak dahil sa kawalan ng kaalaman. Anong sabi ng isang sikat na presidente ng Amerika? Maminamahal, kung pinanganak kang mangmang, hindi mo kasalanan. Kasalanan mo na kung hanggang kamatayan, mangmang ka pa rin. Ibig sabihin, kapag ikay nabuhay dito, ikay nag-exist, kaya ka pinag-aral ang iyong mga magulang para ikay matuto. Maminamahal, kaya tayo nag-aaral ang banal na salita ng Diyos sa banal na gawain para matuto tayong lahat kung anong pinag-aaralan natin. As sabi ni Apostol Pedro, be not ignorant of this one thing. Huwag kayong maging ignorante. Isinilang kang inosente. Bata. Ang tawag sa bata na walang alam ay inosente. Kaya nga, sa korte, ang sabi, ang innocent sa isang tao
kinakailangan patunayan, hallelujah, kinakailangan merong prueba beyond reasonable doubt. Kinakailangan merong pag-aalinlangan. Kung siya nagkasala, kinakailangan merong preponderance of evidence. May kasapatan ng ebidensya. Ano sinasabi, mga minamahal? Inosente bilang bata. Kung ikay lumalaki, tumatanda, nagkakaedad, nagkakaisip, wala pa rin alam, mangmang pa rin, hindi ka na tatawaging inosente, tatawagin ka ng ignorante. Mga minamahal, sabi diyan, be not ignorant of this one thing. Huwag ninyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito, that one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. Ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Lahat tayo magsabi ng amen. 1,000 taon, mga minamahal. Hallelujah. Ang isang araw sa mahal na Panginoon para sa ating mga tao ay katumbas na ng 1,000 taon. Kaya wag nating sasabihin na napakatagal namang bumalik ng mahal na Panginoon. Ano na bang taon ngayon? 2021, 2,000. 2,000 taon pa lang. Ibig sabihin sa mahal na Panginoon, 2 araw pa lang ang nakakalipas, mga minamahal. Hallelujah. Ganyan kalawak yung pagitan ng langit at ng ating lupang ginagalawan, na kung lahat tayo'y magsumikap na makasama sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi, count the years as months, count the months as weeks, count the weeks as days. Any day now, we'll be going home. Anumang araw, tayong lahat ay uuwi na. Umawit tayo, mami naman, hanapin ko lang yung songbook, mami namahal. Kinakailangan maawit natin ito. Dumating ang Diyos, malapit na. Dumating si Jesus, malapit na. Dumating ang Diyos, tayo'y maganda upang siya'y salubungin sa isang kasapatan. Tayo'y kukunin niya, tayo'y magdanang upang siya'y salubungin sa isang kasapatan. It won't be long, hallelujah, till we'll be living here. It won't be long, we'll be going home. Masyadong mababa. Count the years as months, count the months as weeks, count the weeks as days.
day now we'll be going home. Di na magtatagal, tayo'y aalis na. Di na magtatagal, tayo'y uuwi na. Mga taon ay tila buwan, mga buwan ay tila linggo, mga linggo ay tila araw. Anumang araw, tayo'y uuwi na. Di na magtatagal, tayo'y aalis na. Di na magtatagal, tayo'y uuwi na. Mga taon ay tila buwan, mga buwan ay tila linggo, mga linggo ay tila araw. Anumang araw, tayo'y uuwi na. Count the years as months, count the months as weeks, count the weeks as days. Any day now we'll be going home. Hallelujah, hallelujah. Tayo mga minamahal ay uuwi na sa langit na tahanan. Hallelujah. Tandaan lang natin mga minamahal palagi ang isang bagay na huwag kalimutan. Be not ignorant of this one thing. Ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw, mga minamahal. Ang isang araw sa mahal na Panginoon ay 1,000 taon sa tao, mga minamahal. Kaya wag natin sabihin napakatagal namang bumalik ng mahal na Panginoon. Nandiyan ang signs, napakalapit na ng pagbabalik na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Akin na pong binibigay pagkataon sa ating Lord Ordained Preacher, my beloved Papa Nanding Mananang. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay na sa ating pakikinig na salita ng Diyos, tayo po ay nadadagdagan ng ating karunungan, ng ating kaalaman. Kaya nga ang sabi ng banal na kasulatan, kung ako inyong ibig, tutuparin yung aking mga utos. If you love me, keep my commandments. Tayo sa panahon natin ngayon ay talagang papunta na sa pagka-perpekto. Tayo po ay unti-unti nang piniperpekto ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi tayo marunong, hindi tayo matuwid, hindi tayo perpekto. Tayo po ay, sabi nga, maruming basahan. Tayo lahat ay walang patutunguhan ng mga panahon na tayo po ay wala pa sa mahal na Panginoon. Pero ngayon, salamat sa mahal na Panginoon, hinanda ng Diyos sa atin ang kaligtasan. Sabi nga ay, many are called, but few are chosen. Kaya dito mga kapatid ko sa Marcos 12, ang sabi rito, hindi siya ang Diyos sa mga patay, kundi ng mga buhay.
Kaya nagkakamaling lupa at lumapit ang isa sa mga eskriba at nakarinig ng kanilang pagtatalo at palibasa ay nalalamang mabuti ang pagkasagot niya sa kanila, ay tinanong siya, ano baga ang Pangulong utos sa lahat? Sumagot si Jesus, ang Pangulo ay, pakinggan mo o Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay isa. At iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo at ng buong lakas mo. Amen. And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart and with all thy soul and with all thy mind and with all thy strength. This is the first commandment. Iibigin natin ang Diyos ng ating buong puso, buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Kaya sa panahon natin ngayon, lahat ng bagay ay mawawala ng saysay. Kaya nga sabi natin, heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. Langit at ang lupa ay lilipas, lahat ng bagay na nandito sa liputan ay magwawakas. Ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili magpakilanman. Ang salita ng Diyos ay Diyos mismo. In the beginning was the Word, and the Word was God. Kaya ang Diyos na nasa atin, kung iibigin natin siya, ibigin na natin ang gusto. Amen. Hindi pwedeng kalahati. Ano, kalahati na yung puso? Kalahati na yung kaluluwa? Kalahati na yung pag-iisip? Kalahati na yung lakas? Hindi. Lahat ay buo. Gusto ng Diyos 100% ang ating pag-ibig sa Kanya. Kaya nga ating mga pastor, sinabi nga niya kailangan magkaroon tayo ng 100% na pananampalataya. Di ba rin sumobra sa langit? Pagbagsak mo, langit pa rin. Kesa sa magkulang yung pananampalataya, pagbagsak mo, ay sasaluhin ka muna ng demonyo at dadaling ka sa impyerno. Kaya nga tingnan yung aking nagiging ilustrasyon sa ating daang mga gawain. Magmula nung nagkaroon ng pandemya, lahat itong mga maliliit na reliyon, lahat yan, sasama yan dyan sa pinakamalakas. The bird and same feather flock together. Lahat ng klase ng maliliit na reliyon, yung small, medium, large, pupunta yan sa extra large. Makikisama yan sa double large. Sasama yan sa malaking grupo ng reliyon o organisasyon. Dahil lahat ngayon magkakaisa na yan pagdating ng panahon. Na ito na nga yung huling panahon na ating binabantayan na. Imagine, kung lahat na biktima ng pandemya, buong mundo na biktima ng COVID-19, virus. Ngayon may lumalabas na naman na another virus. Hindi na natin alam kung anong mangyayari. Kaya nga dito, napag-aralan na natin na lahat ng tao kailangan na maglingkod sa Diyos. Yan ang sinasabi ng ating mga pastor. Lahat ng tao ay dapat nang maglingkod sa Diyos. Pinaintulutan ng malapay noon itong pandemya na ito, pinaintulutan ng malapay itong mga sakit na ito, para hanapin na ng Diyos yung kanyang ililigtas. Amen! Dahil yung mga tao ayaw maglingkod sa Diyos, wala tayong magagawa. Dahil inaakay na natin sila sa katotohanan,
Pati ating mga loved ones, inaakay na natin sila sa katotohanan, ilagay natin sa ating puso't kaisipan. Hindi tayo ang pumili sa Diyos. Diyos ang pumili sa atin. Amen! Kaya kung ang mga tao ngayon, ayaw nila maglingkod sa Diyos, yan, tinatanggihan nila yung pag-ibig ng Diyos. Mas mahalaga sa kanila ang sanlibutan. Yan, nangyayari na ngayon. No vaccine, no work. No vaccine, no food. No vaccine, no travel. Kaya tingnan nyo, sa palaran na ngayon, lahat na biktima na. Imagine, magmula bata hanggang sa pinakamatandang edad na, kailangan magkaroon na ng vaccine. Kung ito nga ay sign na ng greatest tribulation, mahirap na. Papunta na tayo talaga dun sa paghigpit ng paghigpit ng paghigpit. Kaya pala ang mahal na Panginoon, ang tinatawag na niya ngayon, yung mga talagang gusto ng kaligtasan. Amen! Na yung iba ayaw ng kaligtasan, bali wala sa kanila ang gospel. Pero dun sa mga, ayan, tuldok na lang ang buhay. Tuldok na lang ang iniintay ng kalang buhay. Doon nila tatanggapin ang mahal na Panginoon para maglingkod sa Diyos. Dahil kung ikaw nga naman naglingkod sa Diyos ngayon, 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, 4 na buwan, 5 buwan, 1 taon, 2 taon, 3 taon, 5 taon, 10 taon, napakahalaga ng kaligtasan. Tumubo at lumago ang iyong pananampalataya dahil ikaw ay pinili ng Diyos. Kesa sa reliyon, 500 taon na ang ating reliyon, walang nangyari sa buhay natin. Kahit na sinong presidente ang pumapalit sa iba't ibang mga bansa, sino mga leader ang pumapalit sa iba't ibang mga bansa, ganun pa rin. Sa ating bansa, ganun din. Kahit na sino maging presidente, vice-presidente, ganun pa rin. Kayo mag-isip. Bakit sa reliyon? Mamatay yung leader ng reliyon sa susunod na taon. Sa susunod na taon, yun pa rin. Ang tinuturo nila, yun pa rin. Namatay siya, pero siya pa rin. Nawala siya, pero siya pa rin. Grabe, no? Nasa impyerno na yung mga kaluluwa. Nasa impyerno na yung mga taong ayaw maglingkod sa Diyos. Napapahamak na ang buong mundo. Yung nagturo, siya pa rin. Namatay na, nawala na, siya pa rin. Yung tinuro niya, siya pa rin. Hindi na bago. Yan ang nasa Revelation. Kaya bandang huli, ang mangyayari sa atin, 1% of 1% ang ating kaligtasan. Pugutan na ng ulo ito. Pugutan na ng ulo. The rapture will take place now, anytime now. Sound of trumpet, malapit na. Kaya wag na tayo umasa sa mga bagay-bagay na kung ano pa. Ipagtrabaho na natin ang ating kaligtasan. Kaya salamat sa mahal na Panginoon sa mga mensahe ng Diyos na atin na napag-aaralan. Bawat salita ng Diyos ay mahalaga dahil yan ay pagkain ng ating kaluluwa. Kahit na sinong tatayo sa pulpito, kahit na sinong mga ngaral sa ating panahon, isipin mo na lang lagi na ikaw ay nag-uumpisa pa lang. Kahit na matagal ka na, taon ang binilang mo sa gawain ng Diyos, pero hindi ka lumago. Ngayon, ang isipin mo baliktad na. Kung ikaw ay matagal na, dapat umpisa ka pa lang uli para lalago ka.
Para yung mga matatagal na, kasama yung mga bago, sabay-sabay na silang lalago. Huwag niyong isipin yung sinasabi nila na yung nauna, nauhuli. At yung nauhuli, siyang mauuna. Huwag yan ang ating isipin. Bakit? Yung turo ba ng mahal na Panginoon na bago? Ipagtrabaho natin ang ating kaligtasan. Work out your own salvation. Ang babalikan ng Diyos, yung nagpapahalaga sa kanyang kaligtasan. Yan ang ating iisipin. Hindi yung maraming nauna, nawala na. Wala na eh. Yung mga nauna, napalitan na ng bago. O, di kayo mag-isip. Mawawala pala lahat ng mga luma, mapapalitan ng bago? Hindi ganun. Hinanda na ng Diyos ang langit para sa atin. Bago ka man, luma ka man, ang langit ay nakahanda na sa atin. Amen! Kaya lahat tayo na naglilingkod sa Diyos, mga bago, mga dati, humapit na tayo ng mahigpit sa Diyos. Yan ang ating isipin. Kumapit na tayo ng mahigpit sa Diyos. Dahil kung ikaw ay pabaya, delikado. Kaya manalangin tayo na ang Diyos na ang kakapit sa atin ng mahigpit. Amen! Nakakapit ka na ngayon ng dalawang kamay. Sabi mo, mahal na Panginoon, huwag mo po akong bibitiwan hanggang sa iyong pagbabalik. Amen! Kasi kung isang kamay lang ang kapit mo, delikado ka, baka malaglag. Ang sasaluhin sa iyo, demonyo. Dalawang kamay ang kapit mo. Nakakapit ka na ngayon. Ang prayer mo, dagdagan mo na. Mahal na Panginoon, panghawakan mo na po ako. Huwag mo akong bibitiwan hanggang sa iyong pagbabalik. Amen! Kaya sa lahat natin, maminamahal na mga kapatiran, mga viewers, lahat na nandyan sa inyong mga bahay, serve now, dearest Jesus. Malapit na babalik ang mahal na Panginoon. Ang babalikan ng mahal na Panginoon, perfectong church. We are now going to perfection. Perfect church, without blemish, without wrinkle, without spot, will be brought to heaven. Yan sa lahat natin maminama ng mga baguhan, mga viewers natin. Follow now this prayer. Tanggapin ang mahal na Panginoon. Sumunod po kayo, manalangin tayo. Mapagpalang Ama sa langit, pangalan ni Jesus. Pinakamamahal po yung Jesus. Ako po'y nagbabalik loob na sa iyo. Humingi po ako ng tawad sa lahat ng aking mga kasalanan na gawa. Magmula nung kayo magkaisip hanggang sa oras na ito. Pinakamamahal po yung Jesus. Salamat po sa mensahe ng kaligtasan na aking napapakinggan, na ipinapangaral sa banal na pulpito. Naging daan upang mabuksan ang aking kaisipan, mahal na Panginoon. Nagbabalik loob na ako sa iyo. Nagsisisi sa lahat ng kasalanan, maglilingkod na ako sa iyo. Tinatanggap kita ngayon, aking Panginoon, Diyos at Ari ng aking buhay. Iligtas mo po ako sa aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Opo, mapagpalang Diyos sa pambanal sa pangalan pinakamamahal na Jesus. Sa lahat po ng mga tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon, patawarin mo sila sa alam mga kasalanan. Iligtas mo sila. Sulat mo kalamang pangalan sa kanilang buhay sa langit. Gawin mo silang tunay mong anak ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Pagpalain mo sila sa physical, material, financial, spiritual na bagay. Sampu na kalamang mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa ating mga beloved foreigner brethren from different countries in abroad, let us pray, follow this prayer, and repeat after me this prayer. Precious Heavenly Father, in the name of dearest Jesus, thank you so much for your gospel, the power of God unto salvation. Lord, dearest Jesus, thank you so much that you born and died on the cross of Calvary to save me from eternal damnation. Lord, dearest Jesus, I believe in you. I accept you now
as my Lord, God, Savior, Redeemer of my soul. Save me and all my loved ones. Bless me and all my loved ones. Make me strong and all my loved ones in serving Thee. In Jesus' name, Amen. Yes, Lord, there is Jesus. To the first, prayer beloved Pastor Evangelist Willie Estrada Almeda, your end-time prophet, the man of God, the Almeda family, your humble servant. Father, there is Jesus. Bless our beloved viewers, O Lord God. Make them real Christian, perfect Christian. Write their names in the book of life in heaven. Bless them physically, materially, financially, and spiritually. In Jesus' name, Amen and Amen. Dahil natin magkaisa ng manalangin sa lahat ng ating mga kapatiran, lahat ng ating mga viewers, sa lahat ng mga nandyan nanonood sa ating banal na gawain, sa ating live streaming, overnight prayer. Have faith in God. There's no distance in prayer. Believe there is Jesus. There is Jesus is our doctor, greatest physician. Sabi ng malapay nung, by my stripes, you are healed. Kaya lahat tayo magkaisang manalangin. Opo, mapagpala ang Diyos sa mga banal sa pangalan ng Jesus. Mahal na Panginoon, patawarin mo po kami sa lahat ng makasalanan na gawa. Ugasan mo kami ng banal na dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Pinakamamahal na Jesus, ikaw po ang Diyos na makapangyarihan. Isang pamahal na Panginoon at may mapagpalang kamay sa lahat ng mga kapatiran may mga sakit, pagalingin mo sila. Ang mga problema, lutasin mo. Ang kalamang buhay, baguhin mo. Pangawakan mo kami na magpit, mahal na Panginoon, huwag mo kami bitiwan hanggang sa inalalapit na pagbabalik. Sama-sama kami na naglilingkod sa iyo, naniwala at nanampalataya, malapay ang aking pamilya, ang aking buong sambahayan, mahal na Panginoon. Ang lahat ng mga kapatiran, 10 na ka ng mga mahal sa buhay, lahat ng miyembro ng ministeryong ito, 10 na ka ng mga loved ones, mahal na Panginoon, iligtas mo po sa disgrasya at kapamakan sa mga karamdaman. Lahat kami na naglilingkod sa iyo, pangawakan mo ngayon hanggang sa pagbabalik sa pangalan ni Jesus. Amen. Dahil sa ating mga sarili. Yes, Lord, there is Jesus. There is no distance in prayer, Lord God. Hallelujah, we believe in you, Lord God. There is nothing impossible in the name, Lord God. Thou art the greatest physician, Lord God. In Jesus' name, hallelujah, demons from primitive sickness and diseases, I command you to cast out in the name of Jesus. Sore throat, cast out from me, pray in Jesus' name. Hallelujah, ubos, sipon, lagnat, malis, kasama mga kapatiran, trangkaso, cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, cast out in Jesus' name. Cast out sicknesses in Jesus' name. Problems, peace, poverty, and vices began in Jesus' name. Bless us, O Lord God. Bless us, O Lord God. Hallelujah, in Jesus' name. Mahal na Panginoon, pagpalay mo po ang aming mga minamahal na mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, pati po yung mga nasa abroad, ang mga nagte-text, ang mga tumatawag, ang mga humingi ng backup prayer sa mga pamilya, ang mga may sakit. Abutin mo sila. Ang mga walang trabaho, bigyan mo ang trabaho, mahal na Panginoon. Lahat ng mga kapatiran, mahal na Panginoon, sa iba't ibang lugar. Pagpalay mo kaming lahat. Ang mga nagtatapat, nagbibigay, mayroong malaking puso sa banal na gawain. Patuloy mo silang pagpalain, mahal na Panginoon, para po sa pangailangan ng banal na gawain ng iglesia mo, mahal na Panginoon. I-provide mo po sa mga pangyariang pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Have faith in God. Hallelujah. Tayong lahat ay magkaisa, magpasalamat sa Diyos ng ating mga kahilingan ay tinanggap na natin. Amen. Palakpakan muna natin uli ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tayong lahat ay magpasalamat sa Diyos. Taas natin ang ating mga kamay. Sigaw tayo ng hallelujah, praise the Lord 3 times. Sama ang ating pagtalon. Sabay-sabay tayo, mga kapatid ko, huwag magbiro para masamang espiritu ng karamdaman ay tuloy-tuloy na maalis. Tayo natin sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody say praise the Lord. Uri natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Salamat sa mensahe ng Diyos natin na pakinggan. Nawa sa akin ay dagdag na kahit kaunti ay maging kalakasan din natin sa lahat ng mga anak ng Diyos. Hallelujah. Na tayo po
ay talagang papunta na sa pagiging perpekto ng mga anak ng Diyos. Amen. Kaya paalagaan natin palagi ang pagpapala ng Diyos na atin natatanggap. Count your blessing and name them one by one. Kaya sa ating mga kapatiran, ang ating mga patotoo, yan po ang ating magiging kayamanan na hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Gawin nating totoong kayamanan ang ating mga patotoo sa ating buhay. Amen. Hindi natin sayangin yung paglilingkod sa Diyos. Pahalagaan natin ang paglilingkod sa Diyos. Tayo po'y manalangin muna sa ating pagtatapos para sa ating pong live webcast ng ating overnight prayer. At ang ating gawain ay Wednesday, Friday, and Sunday pa rin po mga kapatid ko. This coming Sunday, Holy Supper natin. Dito po sa ating Pastoral Loves Chapel ng Bangar. At sa ating pong Jesus Miracle Hour, gabi-gabi mga kapatid ko, mapapanood niyo po ang ating mga pastor sa kanyang pangangaral. At medyo nagkakaroon naman po ng problema yung ating program mga kapatid ko kasi minsan dumarating yung nababrown out, humihina yung signal natin. Hindi natin alam kung ano ang kailangan natin gamitin. Meron na tayong mga gamit pero humihina pa rin. Kaya hindi natin alam kailangan yata magdagdag pa rin tayo ng ating power. Tayo po ay talagang mag-pray na lahat ng ating mga pangailangan ay patuloy at patuloy na may provide na Panginoon at pati ang ating Pastoral Loves Chapel sa ating church improvement ay patuloy na may provide na Panginoon ang ating mga pangailangan. Amen. Tayo natin mag-pray o pumapagpara ng Diyos mga banal. Pangalan ni Jesus, salamat po muli, Panginoon, sa gabay at patnubay mo, aming banal na gawain ng overnight prayer. Salamat sa mga kapatiran nag-overnight, Panginoon, sa aming mga viewers, sa lahat po ng mga naabot namin, ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, pati sa ibayong dagat. Hindi man magkakaparehas ang aming mga oras, Panginoon, ngunit ito po ay mapanood nila sa YouTube, mapanood nila, Panginoon, ang aming banal na gawain. Pagpalain mo sila at bigyan mo sila ng malaking puso para sa kaligtasan ng maraming kaluluwa na sila po ay sumuporta, magbigay para sa pangailangan ng banal na gawain, Panginoon. Pagpalain mo po lahat ng matatapat na mga kapatiran, buksan mo mga dungawan ng langit, ibuhos mo sa alam mga saganang pagpapala at sa mga mensahe ng Diyos sa amin na pag-aaralan. Salamat po, Panginoon, sa mga pagpapala, sa panalangin aming mga pastor, sa turo at aral ng aming beloved Mama Dear. Hindi namin makalimutan at sa mga Almeda children, Almeda family ngayon, at sa abang lingkod at sa aking pamilya, na patuloy mo kaming ginagabayan, pinapatubayan lahat kami na nagpapagamit siyang gawain. Patuloy mo pagpalayan ng lahat ng mga awit din, Panginoon. Pagpalayan mo kami at sa linggo, sama-sama mo kaming tipunin sa lugar na ito para sa aming Holy Supper sa buwan na ito ng Nobyembre. Pagpalayan mo lahat yung mga anak, ingatan mo po ang lahat at magbibigay. Buksan mo mga dungawan ng langit, ibuhos mo sa alaman sa kanang pagpapala ngayon hanggang sa iyong pagbabalik sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord.